So yun mga kabayan, nakalabas na tayo dito sa pulis mga kabayan. So yun mga kabayan, nandito pala ako ngayon sa tapat ng pulis. So yan yung pulis dyan mga kabayan. May kaso kasi ako dito mga kabayan. Ayan, so papunta tayo dito sa pulis mga kabayan. So yan yung pulis dyan mga kabayan. Pulis na kung saan magpa-process ka ng mga papel mo o kukuha ka ng mga working permit. May kaso kasi ako dito mga kabayan. Yung kaso ko hindi yung ko na may kasalanan ako, kundi yung papel ko kasi na working extension. Every year kasi dito pag na-expire kasi yung working permit mo 3 months bago mag-expire ay dapat na i-process na o na-submit na ng employer mo yung papel mo na kung gusto mo pa mag-extend. Ang nangyari sa akin ay 4 months na mga kabayan na hindi pa lumabas, kaya ang ginawa ko, tumawag ako dun sa Denmark kasi dito yung nakahawak sa Greenland. Lahat ng papilis ay dumadaan muna sa Denmark. Tumawag ako dun sa Denmark. Sabi may kulang daw yung papel ko ng pirma ng employer. So ngayon yun ang dahilan na bakit hindi lumabas yung papel ko, kasi hindi naman sila nagpadala sa akin ng sulat na may kulang, kundi ako ang tumawag doon at saka nalaman ko na may kulang. Ang ginawa ng HR ay nagpasa ulit ng panibago, pinirmahan niya. Tapos ngayon ang nangyari ay nung pinasa, kasi in-apply ako ay June, July, August, September, October, so 4 months. October pinasa. Nung bumalik ako dito, ang sabi ay 3 to 4 months na naman daw makuha yung working permit ko. So kailangan ko kasi yung working permit kasi ako naman ay isang cross country. Galing ako ng Saudi papunta dito ng Greenland. Legal naman lahat ng papilis ko. So kailangan kasi ng polo. London kasi yung polo namin, London sa UK, so malayo pa siya. 3 eroplano pa yung sasakyan mo bago makarating doon. So mayroon naman silang online. So pag magpasa ka doon, kailangan yung working permit mo na valid, mayroong stamp yon every page, tapos 3 months na salary, tapos yung kontrata mo dito sa company. Yung employer ko dito legit naman. Ang problema lang talaga sa Pilipinas, bago ka makakuha ng OEC, kasi nga cross country ako, ay kailangan kong ipa-verified yung kontrata ko na bago dito. So isasubmit ko doon, mag-aantay muna ako sa Polo London na ma-verified na dito na ako sa Greenland. Dito naman sa Greenland, pag magbakasyon ako ngayon, kahit wala akong working permit, on process yung working permit ko, makakuha lang ako dito sa pulis ng exit or re-entry visa na tinatawag nila, ay makakabalik ako dito. Walang problema. Ang problema lang sa Pilipinas, kasi hahanapan ka ng OEC, so hindi ka makabalik pag wala kang OEC. So ngayon mga kabayan, mayroong isang kababayan din natin dito na tumulong dun sa papel ko, na para mapadali dun sa Denmark. Siguro mayroon siyang mga kakilala dun na masikaso yung papel ko, na sana yung application ko nung una nung June ay ma-continuous yun, at saka yung pangalawa ay ihahabol na lang yung pirma ng employer namin. So ngayon titingnan natin kung nandito na yung working permit ko, kasi nga kailangan ko talaga yun bago magbakasyon mga kabayan, dahil matagal na din akong hindi nakakapagbakasyon. Ayaw ko naman kasi magbakasyon na hindi pa maayos yung aking working permit. Ayan, so papunta tayo dito sa pulis mga kabayan. So ito yung kuanya, likod. So doon tayo sa harap dadaan. So marami pang snow dito. So sana nandyan na yung working permit natin, no. Baka sakali kung nakuha yun, naasikaso yun, doon yung papel natin na continuous pa rin yung application natin, para mas napadali yung application ko, hindi na mag-uumpisa. Kasi pag hindi yun nakuha, ay February pa makukuha. So ito yung police station, papasok tayo. So yun mga kabayan, nakalabas na tayo dito sa pulis mga kabayan. So yun, good news. Salamat sa Panginoon, nakuha na natin yung working permit natin. So ito yung working permit, i-scan ko to, tapos ipapasa ko dun sa Polo London. So kailangan pa punta ako ng office, kasi lahat ng page kailangan may stamp ng company namin, na para ay legit daw, para legal. So yan. So mayroon naman akong mga na-print mga kabayan na mga papel na may mga stamp na. Kasi ang kailangan kasi mga kabayan, sa verification, lalo na sa akin ay cross country ako, sa mga cross country ito lang makuan ko, share ko lang. Kailangan nyo ito, visa kasi ito. So ito yung permit ko dito, so kare-renew lang. So kailangan lahat ng page to may stamp dito sa company, tapos yung payslip mo na 3 months, tapos yung tawag ito, yung kontrata mo talaga sa company ninyo. Iba kasi yung kontrata sa company ninyo, so yun kukunin ko yun. Tapos yung affidavit of waiver na ida-download mo, na kung saan mo nakuha. So basta maraming papel ang kailangan bago mo ma-submit ito sa Polo. Tapos aantayin mo muna bago ma-approve siya. So hindi pa ako nakasubok na magpa-verified. Ngayon pa lang susubukan natin. So punta ako ng HR ngayon mga kabayan. So medyo masaya ako, at salamat sa Diyos dahil nakuha ko na itong kailangan natin na dokumento. Pero hindi pa ito sapat. Pag umuwi tayo, kahit ipakita natin sa Pilipinas ito, hindi ito acceptable.
So kailangan nating i-scan, ipa-verified, ipasa sa Polo, London dito sa amin sa UK kasi. So pag natanggap nila ito, pag na approve nila, ayun, makakuha ka na ng OEC. So yun mga kabayan, pupunta ako ng HR.